Kabanata 1301, Kalahating Banal na Sandata. Hindi alam ni Chinyu ang pinagmulan ng bakal na ito, ngunit ang kapangyarihan nito ay lampas sa imahinasyon. Talagang pambihira. Hindi natakot si Chinyu kahit nasa harap ng abnormal na pangitain ni Lingyon. Hinawakan niya ang bakal sa kanyang kamay, ang kanyang banal na kapangyarihan ay umaapaw at ang kanyang pakikipaglaban na espiritu ay umaapaw. Ang kanyang pares ng malamig na mga mata ay pumuputok ng matinding pagpatay at kumpiyansa. Ang mukha ni Lingyon ay namutla at namutla. Ang abnormal na pangitain na ito ay tila napakabigat sa kanya. Gayunpaman, ang ningning sa itaas ng kakaibang kababalaghan ay lubhang nakasisilaw. Ang nakakatakot na pakiramdam ng bigat na iyon ay sapat na para durugan ang buong Gu City. Brat, pumunta ka sa impyerno. Sigaw ni Lingyon nang muling bumagsak ang kakaibang phenomenon. Sa pagkakataong ito, ang kakaibang kababalaghan ay mas malakas kaysa dati. Ang nakasisilaw na ningning ay parang bagong panganak na araw. Iron Club, umaasa ako sa iyo. Mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang club at sumabog ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang baras gamit ang dalawang kamay at gumuhit ng magandang arko sa hangin. Ang bakal na baras ay walang awa na nabasag patungo sa anomalya. Boom! Sa sandaling ito, ang baras na bakal ay nagsimulang magpakita ng lakas nito. Ang banal na kapangyarihan ni Chinyu ay perpektong ipinakita. Ang tao at ang pamalo ay tila nagsanib, na nagpapakita ng kapangyarihang maaaring sirain ang langit at lupa. Sa wakas, ang baras na bakal ay bumangga sa anomalya. Ang napakalaking puwersa ay halos mawala ang pagkakahawak ni Chinyu sa pamalo. Mga ad ng pop future. Gayunpaman, ang anomalya ay hindi mas mahusay. Sa ilalim ng epekto ng pamalo, nagsimulang manginig ang anomalya at bahagyang lumabo ang ningning nito. Paano ito posible? Ang mga tao sa paligid ay hindi napigil ang sumigaw. Ano ang pinagmulan ng pamalo sa kamay ni Chinyu? Banal na sandata ba iyon? Kung hindi, paano ito nakakatakot? Sa sandaling ito, itinaas ni Chinyu ang kanyang ulo at umungal. Mahigpit niyang hinawakan ang pamalo at iwinagayway ito sa pangalawang pagkakataon. Umuumbok ang mga ugat sa kanyang katawan, at tila umabot na sa limitasyon ang kanyang lakas. Bang! Sa ilalim ng pangalawang indayog, muling nang inig ang anomalya, at sa sumunod na segundo, pinalipad ito. Ang anomalya ay lumipad ng mataas sa langit at sumabog. Hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang bumaril. Ang kakilakilabot na kapangyarihan ng pagsabog ay nabasag ang espasyo pagkatapos ng espasyo, na nagsiwalat ng malalaking patches ng pitch black na kulay. PFFT. Sa sandaling ito, hindi na kinaya ni Lingyon. Dumura siya ng isang subo ng dugo at napaatras ng ilang hakbang. Ang mga nakatagong pinsalang iniwan ng makalangit na demonyong unggoy, kasama ang kapangyarihan ng club ni Chinyu, ay nagpapahina sa kanya ng labis. Pumunta ka sa impyerno. Hindi nilayo ni Chinyu na huminto sa puntong ito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para agawin ang pamalo at sumakay kay Lingyon. Mga ad ng pop future. Sa sandaling ito, kumilos ang makapangyarihan sa tabi ni Lingyon. Itinaas niya ang kanyang mga ginintoang kamay para tanggapin ang club ni Chinyu. Sa isang putok, napaatras ng ilang hakbang ang makapangyarihan. May mga bakas pa ng dugo sa kanyang mga palad. Klang! Hinawakan ni Chinyu ang club at hinampas ito sa lupa. Malamig siyang tumingin kay Lingyon, na sumusuka ng dugo, at sinabing, natalo ka na. Kahit na alam ni Chinyu sa kanyang puso na mabilis na nawala si Lingyon dahil sa kanyang panloob na chi, walang pakialam si Chinyu. Ang gusto niyang gawin ay patayin si Lingyon at ipaghiganti ang kanyang team leader. Kinagat ni Lingyon ang kanyang mga ngipin. Gusto niyang bumangon, ngunit ang kanyang aura ay napakahina na. Hindi na niya kayang lumaban. Dahan daw ang lumabas ang makapangyarihan sa tabi niya. Sa tingin mo ba ay nanalo ka? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, siguradong patay ka ngayon, malamig na sabi ng makapangyarihan sa lahat. Gumisi din si Chinyu. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, dapat mamatay si Lingyon ngayon. Anong malalaking salita? Gumisi ang makapangyarihan sa lahat. Tumingin siya ng diretso sa tore ng Panginoon ng lungsod at sumigaw, ano pa ang hinihintay mo? Ibaba mo ang batang ito para sa akin.
Bush! 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 Kasunod ng kanyang galit na dagindong, maraming tao ang lumipad mula sa Lord's Tower ng lungsod. Ang mga taong ito ay nasa makapangyarihang kaharian. Ads by Pop Future. Siyam na makapangyarihang figure ay malamig na tumingin kay Chinyu. Panginoon ng lungsod, papahiram ako sa iyo ng isang sandata na kalahating santo. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang makapangyarihang tao. Pagkarinig nito, may nahulog na rosaryo sa kamay niya. Half-sant na sandata. Kumalat dito ang mga patak ng banal na kapangyarihan. Bagamat isa lamang itong sandata na kalahating banal, malinaw na makikita ang banal na kapangyarihan. Ang ekspresyon ni Chinyu ay lalong naging pangit. Isang sandata na kalahating banal. Hindi ito isang bagay na kayang labanan ni Chinyu. Anumang tipak ng banal na kapangyarihan ay maaaring magpadala kay Chinyu sa walang hanggang kapahamakan. Ang makapangyarihang figurang iyon ay may hawak na kalahating santo na sandata at malamig na tumingin kay Chinyu. Kung natalo ka kay Young Masterling, baka mas mabilis kang namatay. Sa kasamaang palad, napalampas mo ito, malamig na sabi ng makapangyarihan sa lahat. Sa 10 pinakamakapangyarihang eksperto at isang kalahating santo na sandata, si Chinyu ay walang pagkakataong manalo. Hindi ko inaasahan na gagamit sila ng kalahating santo na sandata. Wala tayong magagawa. Tinalo ng batang ito na tinatawag na Chinyu si Lingyon. Hindi ka panipaniwala. Sino itong Chinyu? Bakit hindi ko pa siya narinig? Kailan lumitaw ang ganoong tao sa Southern Region? Natatakot ako na hindi siya mula sa katimugang rehiyon. Marahil siya ay mula sa ibang rehiyon. Ang mga nakapaligid na komento ay bumaha na parang tubig. Ang makapangyarihang figure na ito ay may hawak na kalahating santo na sandata at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa Chinyu. Mahigpit na hinawakan ni Chinyu ang pamalo sa kanyang kamay. Baka sa mukha niya ang pagkaseryoso. Ang patpat na bakal sa aking kamay ay hindi hihigit sa isang kalahating santo na sandata, sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Gayunpaman, walang panloob na chi sa patpat na bakal. Maliban sa tigas nito, wala siyang nakitang paraan para ma-activate ito. Kahit na ang patpat na bakal ay may pambihirang pinagmulan, isa lamang itong mahiwagang sandata na hindi pa nabubuhay. Hindi ito maaaring makipagkompetensya sa isang kalahating santo na sandata. Kabanata 1302, ang pagkakaiba sa katayuan. Napuno ng hangin ang banal na kapangyarihan ng kalahating santo na sandata, na ikinagulat ng lahat. Habang papalapit ang kalahating santo na sandata, mas naging malakas ang banal na kapangyarihan. Ang mga mahihina ay hindi makatiis sa kapangyarihang ito. Lalong naging seryoso ang mukha ni Chinyu. Mabilis na umiikot ang utak niya habang nag-iisip ng countermeasures. TSK? TSK? SOC? Hindi ba kayo masyadong walang hiya? Sinong bubuli sa mga ganitong tao? Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang kabataang naglalakad na may mga bastos ng ngiti sa mga labi. Nang makita ang dalawang kabataang ito, naging itim ang mukha ng makapangyarihan sa lahat habang malamig niyang sinabi, "Sino kayong mga tao? Naglakas loob kayong makialam sa negosyo ng ibang tao. Baka kasabwat kayo ni Chinyu. Kalokohan. Dumadaan lang tayo at umaatungal sa kawalan ng katarungan," bulong ng dalawang kabataan. Tiningnan ni Chinyu ang dalawang binata at napagtanto na ang kanilang mga damit ay maluho, ngunit ang kanilang ugali ay hindi tumutugma sa kanilang mga damit. Papayo ko sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo. Sa sandaling ito, naglakad si Lingyun mula sa hindi kalayuan. Mukha siyang hinang-hina, ngunit hindi nabawasan ang bisyo sa kanyang salamin. Ads by Pop Future. Hindi naman sa nakikialam tayo sa negosyo ng ibang tao, pero hindi ba masyado kayong bully? Nagkasundo kami sa 1v1. Kung hindi nyo ako matatalo, napakaraming tao ang nadatnan nyo at pinagbantaan pa ako ng half-sant na sandata. Walang hiya. Kaway ng isa sa mga binata. Tama na. Bow. Walang hiya. Nagbulungan silang dalawa, na naging dahilan para mas lalong hindi magandang tingnan si Lingyun, na galit na. Kayong dalawa, ipinapayo ko sa inyo na huwag makialam sa mga gawain ng ating Heavenly Cloud Sect.
Pinalaki sila ng makapangyarihan at tila napansin na ang dalawang taong ito ay may hindi pangkaraniwang mga pinagmulan. Hindi siya naglakas loob na kumilos kaagad at nagsalita lamang para imbestigahan, gamit ang sekta ng Heavenly Cloud para apihin silang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito sineryoso ng dalawang taong ito. Gumuso pa ang isa sa mga binata at nagsabi, ano ang problema sa Heavenly Cloud Sect? Hindi ba makatwira ng Heavenly Cloud Sect? Sa tingin ko ay nililigawan mo si kamatayan. Agad na nag-init si Ling Yun. Kasunod ng galit na pagbulyaw ni Ling Yun, ang siyam na pinakamakapangyarihang eksperto ay sabay-sabay ding sumulong. Ang dalawang binata na ito ay hindi natakot. Malamig silang sumangot at sinabing, sinusubukan mo ba kaming takutin? Sa tingin mo ba ay big shots kami? Nang makita ang kanilang saloobin, nadama ng makapangyarihan sa lahat na may mali. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pansamantalang nagtanong, sino kayong dalawa? Bakit gusto ninyong makialam sa mga gawain ng ating Heavenly Cloud Sect? Ang young master na ito ay tinatawag na Wenda, at ito ang aking nakababatang kapatid na si Wen-er. Tinapit ng isa sa mga binata ang kanyang dibdib at sinabi. Casual ding sinabi ng binata na tinawag na Wen-er, tama, kami ang sikat na Wen Brothers. Wen Brothers. Bakit hindi ko pa sila narinig? Ads by Pop Future. Saan sila nanggaling? Mukhang hindi sila masyadong malakas. Kahit na ang makapangyarihan sa tabi ni Ling Yun ay hindi maiwasang magmukhang tuliro. Wenda at Wen-er. Hindi ba't dalawa lang silang walang pangalan? Hindi yun dapat. Paanong ang isang taong walang pangalan ay maglalakas loob na makialam sa mga gawain ng aking Heavenly Cloud Sect, sa isip niya. Cut the crap. Patayin silang dalawa. Sabi ni Ling Yun habang nagngangalit ang mga ngipin. Nang malapit ng kumilos ang ilang makapangyarihang eksperto, biglang may naisip ang tagasunod ni Ling Yun. Nagmamadali siyang sumigaw, stop. Naging malamig ang ekspresyon ni Ling Yun habang malamig niyang sinabi, anong ginagawa mo? Young Master, hayaan mo akong mag-imbestiga bago gumawa ng desisyon, sabi ng makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, tumingin siya kay Wen Doan-er at pansamantalang nagtanong, sino si Wen Wanli para sa iyo? Lolo ko yan. Pagmamalaki ni Wenda. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng makapangyarihan sa lahat ay agad na naging medyo pangit. May background talaga sila. Ads by Pop Future. Ang dalawang batang ito, ay mga apo talaga ni Wen Wanli. Wen Wanli. Yung Wen Wanli na pumatay sa 18 eksperto sa iba't ibang sekta. Hindi katakataka na naglakas loob siyang hamanin ang sekta ng Tianian. Siya talaga ang apo ni Wen Wanji. Talagang maraming nakatagong dragon at tigre sa Gu City na ito. Ang pangalan ni Wen Wanji ay tila sikat na sikat, at maraming tao ang nagsimulang talakayin ito. Kahit na ang siyam na makapangyarihang figure ay hindi namamalaya na umatras ng ilang hakbang. Paano kung ikaw si Wen Wanji? Kung maglakas loob kang makialam sa negosyo ko, papatayin kita. Halos umungol si Ling Yun. TSK, para sa iyo ito. Halika, subukan mong hawakan ang daliri ko. Ibinigay ni Wenda kay Ling Yun ang gitnang daliri. Tama, tama. Kung mawalan tayo ng isang buhok, balat ka ng buhay ng lolo ko. Sigaw din ni Wen-er. Kayong dalawang matandang basura, ang lakas ng loob mong sigawan ako. Galit na sigaw ni Ling Yun. Ang magkapatid na Wen ay hindi nahiya sa matandang pagnganga. Sa halip, buong pagmamalaki nilang sinabi, kaya kung nganga, kaya mo bang kumagit? Inggit ka ba? Si Ling Yun, na sobrang galit na galit, ay mas galit na galit ngayon. Pinandilatan niya ang kanyang tagasunod at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, patayin siya. Patayin sila. Gayunpaman, umiling ang makapangyarihang iyon at sinabing, Young Master Ling, hindi mo dapat. Kung hahawakan mo sila ngayon, tiyak na hindi ito pababayaan ni Wen Wanli. Ano ba? Ang sekta kong Tianian ay hindi natatakot sa kanya. Malakas na sigaw ni Ling Yun. Gumisi si Wenda na nasa di kalayuan. Little B, stop shouting at me. Isipin mong mabuti ang identity mo. Tama, tama. Hindi ka anak ng sect master ng Tianian sect, pero biological apo kami ng lolo ko. Dagdag ni Wen-er.
Maging ang attendant sa tabi ni Ling Yun ay nagsabi sa malalim na boses, tama sila. Kung ikaw ay inapo ng sect master, maaari mo silang hamanin, ngunit hindi ba? Kabanata 1303, ang pangalawang batang Panginoon ng pamilya Wen. Bagamat hindi kasiya siyang pakinggan ang mga salitang ito ang katotohanan. Kahit na tinawag na Young Master si Ling Yun, hindi siya anak ng pinuno ng sekta. Hindi man lang siya kadugo. Dahil lamang sa talento siya kaya siya ay ipinagmamalaki ng sektang Heavenly Cloud noong bata pa siya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng relasyon ay malayo sa pagkakaugnay ng dugo. Kung napatay si Wen Doener, ang kanyang lolo ay kailangang labanan ang sekta ng Tianian ng buong lakas. Kinagat ni Ling Yun ang kanyang mga ngipin at pinandilatan ang Wen Brothers na nasa harapan niya. Ang dalawang magkapatid na ito ay may suporta ng kanyang lolo, kaya lalo silang hindi napigilan. Patuloy silang nagbubuga ng mga kalapastanganan. Brat, anong tinitingin-tingin mo? Kung titingin ka pa, tatawagin ko si lolo para bugbugin ka hanggang mamatay. Tama, tama. Anong BULLSH asterisk T numero 1 henyo? Tumatawag sa mga tao kapag natalo ka. Hindi ko akalain na hanggang doon lang iyon. Panay ang sigaw nilang dalawa. Si Ling Yun, na orihinal na hindi masyadong galit, ay nanginginig sa galit. Ang ganitong eksena ay hindi maiwasang magmukhang medyo nakakatawa. Ang Panginoon ng Lungsod, na nakatayo sa tore ng Panginoon ng Lungsod, ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ads by Pop Future. Ayaw niyang magpakita. Walang ibang dahilan. Hindi niya kayang masaktan ang alinman sa dalawang gang. Ang lahat ng mga tuntunin na itinakda ng Panginoon ng Lungsod ay epektibo lamang laban sa mahihina. Qin Yu? Maghintay ka lang, sabi ni Ling Yun habang nagngangalit ang mga ngipin. Alam ni Qin Yu na hindi niya magagawang patayin si Ling Yun ngayon, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng mga salita. Malamig lang ang sinabi niya, Ling Yun, inaabangan ko ang susunod na pagkikita natin. Pagdating ng oras na iyon, sana ay hindi mo hahayaang tulungan ka ng iba. Pinunasan ni Ling Yun ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Pilit siyang tumingin sa kasambahay sa tabi niya at umungal, bakit hindi ka umaalis? Bakit ka nakatayo dito? Oo, Young Master Ling. Ang makapangyarihan sa lahat ay natural na hindi nang ahas na magsabi ng kahit ano. Tinala niya si Ling Yun at tumalikod para umalis. Sumakay siya sa isang malaking demonyong halimaw at umalis sa lugar na ito. Nakahinga lang ng maluwag si Qin Yu pagkaalis ni Ling Yun. Para saan pa ba kayo nakatayo dyan? Naniniwala ba kayo na kukunin ko ang aking lolo na bugbugin kayo? Tumingin si Wenda sa siyam na makapangyarihang eksperto na nakatayo sa himpapawid. Siyempre, hindi kayang saktan ng siyam na makapangyarihang eksperto ang mga Wen Brothers. Wala silang lakas ng loob na magsalita at tumalikod na para umalis. Sa lalong madaling panahon, bumalik sa katahimikan ang eksena. Tumingin si Qin Yu sa magkapatid na Wen at kinulong ang kanyang mga kamay. Salamat sa pagligtas sa amin. Mahusay, ano ito? Kinasusuklaman namin ang mga taong nang-aapi ng iba. Tinapit ni Wenda ang kanyang dibdib at sinabing, tama, tama. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa amin, maaari mo kaming samahan na uminom, sabi ni Wen-er. Hindi mapigilan ni Qin Yu na hindi makapagsalita. Then, he smiled helplessly and said, syempre, walang problema. Pwede kayong dalawa pumili ng lugar. Sa tingin ko dapat tayong pumunta sa pagtitipon ng mga pantas na gusali. Kung tutuusin, tayo rin ay mahusay na pantas, sabi ni Wenda. Tama, tama. Maliban sa atin, sino pa ang makakataglay ng salitang sage? Dagdag ni Wen-er. Hindi alam ni Qin Yu kung tatawa o iiyak. Mabilis niyang sinabi, sige, makikinig ako sa inyong dalawa. Ngunit sa sandaling ito, isang taong nakasuot ng gintong kanyen ang humakbang sa himpapawid at lumapit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, maghintay sandali. Tinulyapan ni Wen-er ang taong iyon at sinabing, sino ka? Ano ang gusto mong gawin? Sinasabi ko sa iyo, huwag mo nang isipin na subukang bumuo ng isang relasyon sa amin. Tama, tama.
Sinabi ng lolo ko na makipagkaibigan tayo sa labas, ngunit hindi tayo maaaring makipagkaibigan ng basta-basta. Paulit-ulit na tumango si Wen-er. Ang kabilang partido ay tumawa ng mapait at nagsabi, "Ako ang Panginoon ng lungsod ng Gu City na ito. Matagal ko nang narinig ang iyong mga pangalan. Bakit hindi ka pumunta sa aking palasyo ng imperial upang makipag-usap? Nagpadala na ako ng isang tao upang maghanda ng alak at pagkain." Ang Panginoon ng lungsod ay walang katapusang nagreklamo sa kanyang puso. Ayaw na lang niyang pansinin ang 2 taong ito. Gayunpaman, ang magkakapatid na Wen ay kilalang mga hari ng demonyo sa mundong ito. Umasa sila sa kanilang makapangyarihang lolo upang magdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Kung may nangyari sa Gu City na ito, siya, bilang Panginoon ng lungsod, ay kailangang pasanin ang responsibilidad. Mas mabuting anyayahan sila sa palasyo ng imperial. Naghanda ng pagkain at alak. Sabihin ko sa iyo, maaari kang pumunta at tingnan. Hinawakan ng magkapatid na Wen ang kanilang baba. Ads by Pop Future. Kayong dalawa, pakiusap. Ikinumpas ng Panginoon ng lungsod ang kanyang mga kamay. Pagkasabi nito, sumunod ang magkakapatid na Wen sa Panginoon ng lungsod patungo sa palasyo ng imperial. Ngunit sa sandaling ito, ang katulong sa tabi ng lungsod ay pinigilan ni Lord si Qin Yu. Inimbitahan ng Panginoon ng lungsod ang young master ng pamilya Wen, hindi ikaw. Malamig na sabi ng attendant. Nanatiling tahimik ang Panginoon ng lungsod, halatang ito ang kanyang intensyon. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Qin Yu. Agad siyang tumalikod at aalis na sana. Ngunit sa oras na ito, hinailan ni Wenda si Qin Yu pabalik at tinitigan ang Panginoon ng lungsod. Anong ibig mong sabihin? Medyo galit na sabi ni Wenda. Nagmamadaling ipinaliwanag ng Panginoon ng lungsod, Young Master Wen, ang Qin Yu na ito ay nakasakit sa makalangit na sekta ng ulap. Hindi matitiis ng aking imperial na palasyo ang isang dakilang Buddha na tulad niya. F*** your lolo. Kung hindi mo siya pakakawalan, hindi rin ako pupunta. Galit na sabi ni Wenda. Tama, tama. Punta tayo sa Gathering Sage Building. Bukas, sasabihin ko sa lolo ko na pinalayas tayo ng Panginoon ng lungsod, bulong ni Wen-er. Nang makita ito, hindi napigilan ng Panginoon ng lungsod na magmura sa kanyang puso. Kung alam niya sana ng mas maaga ay hindi na siya nagpakita. Mga kapatid, maaari na kayong umalis. Hindi ako pupunta, mabilis na sabi ni Qin Yu. Tinitigan siya ni Wenda at sinabing, hindi mangyayari iyon. Pumunta tayo sa Joxian Tower. Sino ang nagmamalasakit sa kanyang nasirang palasyo ng imperyo? Tama na yan. Ihahatid na kita sa pamilya namin ni Wen mamaya. Wika din ni Wen-er. Ang Panginoon ng lungsod ay walang pagpipilian kundi ang muling itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi, mangyaring maghintay. Munting kaibigan Qin, sumama ka sa amin sa piging. Iyon ay mas katulad nito. Wenda snorted at sinabi. Hinailan niya si Qin Yu at sinabing, tara na. Malaya tayong kumain ngayon. Dahil may nagpapagamot, sayang ang hindi kumain. Kabanata 1304, Paghahanap ng puwersa ng buhay. Nang makita ito, hindi makatanggi si Qin Yu at nakasunod lamang sa kanilang dalawa sa palasyo ng imperial. Hanggang sa Imperial Palace. Kailangang sabihin na ang imperial na palasyo ng Gu City ay tunay na maningning at kahanga-hanga. Bagamat nakakita si Qin Yu ng hindi mabilang na mga top-grade na manor house, nabigla pa rin siya sa eksenang nasa harapan niya. Ang buong palasyo ng imperial ay nababalot ng makapal na ulap. Paminsan-minsan, lumilipad ang mga puting crane. Sa isang sulyap, parang may tumuntong sa langit. Ito ay wala. Ito ay mas mababa kaysa sa aming Wen family. Nakita ni Wenda ang pagkagulat ni Qin Yu at agad na tinapik ang kanyang dibdib. Tama, tama. Ang bundok na nabok ko noong araw na iyon ay mas malakas pa kaysa dito. Sabi din ni Wen-er. Nang marinig ng Panginoon ng lungsod ang kanilang mga salita, hindi niya maiwasang sumpa ng malakas sa kanyang puso. 2 aliberge lang sila. Kung hindi dahil sa lolo mo, 10,000 beses ka nang natangay. Pinigilan ng Panginoon ng lungsod ang kanyang galit at baliw na sumumpa sa kanyang puso. Bagamat naisip niya, mayroon pa rin siyang kaaya-ayang ekspresyon sa kanyang mukha.
Tinala nila si Chinyu sa Great Hall, kung saan nakaset up na ang isang piging. Ang mga opisyal ng sibil at militar ng Gu City ay lahat sa gilid upang samahan siya. Ang ganitong uri ng kagandahang asal ay karaniwang ginagamit upang makatanggap ng mga top-notch big shot. Ads by Pop Future. Ngunit ngayon, tumatanggap sila ng dalawang alibughang walang kabuluhan. Dahil dito, labis na hindi komportable ang Panginoon ng lungsod. Bakit ka nakakita ng napakaraming matatandang lalaki? Ngunit sa oras na ito, hinihipan ni Big Wen ang kanyang balbas at nanlilisik, ang kanyang mukha ay puno ng sama ng loob. Tama na. Bawat isa sa kanila ay mukhang baluktot at pangit. Papayagan mo ba kaming kumain? Bilisan mo at umalis na. Walang tiyagang iwinagayway ni Wen ang kanyang kamay. Ang Panginoon ng lungsod, na labis ng hindi nasisiyahan, ay gustong i-flip ang mesa nang marinig niya ang mga salita ng magkapatid na Wen. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at iwinagayway ang kanyang kamay, na nagsasabing, maaari kayong umalis muna. Matapos habulin ng mga opisyal ng sibil at militar palabas ng Great Hall, hiniling ng Panginoon ng lungsod sa Panginoon ng lungsod na hanapin ang isang malaking grupo ng magagandang kababaihan na nakasuot ng damit na muslin upang sumayaw at samahan sila sa pag-inom. Tunay na isang masayang okasyon iyon. Sa pagtingin sa magkakapatid na Wen, na wala sa kanilang tamang hanay ng trabaho, ang Panginoon ng lungsod ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Ang kanyang dakilang bulwagan ng palasyo ng imperial ay ginawa nilang brothel ng dalawa. Hindi alam ni Chinyu kung tatawa o iiyak. Hindi niya akalain na ang mga inapo ng isang eksperto ay mabubuhay sa ganoong estado. Halika, Kuya Chin, uminom. Lasing tayo ngayon. Sabi ni Wenda na may hawak na tasa ng alak. Si Chinyu ay natural na hindi tumanggi. Tinamahan niya ang dalawang magkapatid na Wen at nalasing. Kinagabihan, nakahiga silang tatlo sa mesa at nakoma. Maaliwalas ang mukha ng Panginoon ng lungsod habang malamig na tumingin sa kanilang tatlo. Panginoon ng lungsod, ano ang tatlong taong ito? Sila ay hindi karapat-dapat. Hindi napigilan ng isang tao na champagne. Ads by Pop Future. Ang Panginoon ng lungsod ay malamig na tumingin sa kanya at sinabi, sa tingin mo ba ay willing ako? Ang dalawang taong ito ay may malalim na background. Kahit na ang Heavenly Cloud Sect ay ayaw na masaktan sila, lalo na tayo. Pagkatapos nito, iwinagayway ng pinuno ng lungsod ang kanyang kamay at sinabi, humanap ka ng isang silid at ihagis silang tatlo. Oo. Silang tatlo ay itinapon sa isang medyo marangyang silid at nanatili doon pansamantala. Tanghali na kinabukasan ng magising silang tatlo na tulala. Si Chinyu, na may hangover sa buong gabi, ay nakaramdam lamang ng bahagyang sakit sa kanyang ulo. Kung walang espiritual na kapangyarihan, ang kanyang pagkalasing ay katulad ng sa isang ordinaryong tao. At ang magkakapatid na Wen ay hindi mas mahusay. Sinapo ni Big Wen ang kanyang noo at nagmura, damn it, I drink too much again. I won't drink anymore. Tama, ang pag-inom ay nagpapulala ng mga bagay. Paulit-ulit na tumango si Wen. Pagkatapos, tumingin ang magkapatid kay Chinyu at nagtanong, Brother Chin, ano ang nararamdaman mo? Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, ayos lang, kaya kong tiisin. Tumango si Wenda at nakangiting sinabi, Chinyu, talagang may kakayahan ka. Kahit na ang lingyo na iyon ay hindi katugma sa iyo. Hindi mo masasabi iyan. Siya ay nasugatan sa simula. Kung siya ay nasa pinakamataas na kalagayan, mahirap sabihin kung sino ang mananalo o matatalo, sabi ni Chinyu na may kaseryosohan. Medyo natakot si Chinyu sa malaking disc phenomenon na pinakipot ni Lingyon. Ads by Pop Future. By the way, alam mo ba kung saan may life energy? Tumingin si Chinyu sa magkakapatid na Wen. Life energy. Nagkatinginan ang dalawa at saka sumimangot. Mukhang may kaunting stock ang lolo ko, ngunit hindi gaanong. Tanungin siya mamaya. Paulit-ulit na iwinagayway ni Chinyu ang kanyang kamay. Napakahalaga ng life energy. Ang isang taong tulad ni Wen Wani ay hinding-hindi ito ibibigay sa iba. Wala bang auction sa Gu City? Maaari mong subukan ang iyong swerte. Baka meron doon, sabi ni Wenda. Bahagyang tumango si Chinyu. Isinaalang-alang din niya ang pamamaraang ito.
Maraming mga kayamanan ang ipinanganak sa auction. Bilang isang lungsod na umaabot sa lahat ng direksyon, ang mga kayamanan sa auction ay walang katapusan. Maraming nangungunang martial artist mula sa ibang mga lungsod ang pupunta dito upang maghanap ng mga kayamanan. Tingnan natin ito ngayong gabi. Gusto rin ng dalawa sa US na maglaro, sabi ni Wenda. Tumango si Chinyu at sinabing, okay, then it's a deal. Naglakbay silang tatlo sa buong palasyo ng Imperial sa buong araw. Ang orihinal na sobrang solemne na palasyo ng imperyo ay naging parang amusement park dahil sa pagdating ng magkapatid. Nakita ito ng Panginoon ng lungsod, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng anuman. Sa gabi, binati ni Wenda ang Panginoon ng lungsod at umalis sa palasyo ng imperyo kasama si Chinyu. Habang pinagmamasdan niyang umalis ang tatlo, mas naging malamig ang ekspresyon ng City Lord. Pumunta ka at kumuha ng isang tao na magbabantay sa kanilang tatlo. Kapag naghiwalay na sina Chinyu at Wenda Wen'er, ipaalam ka agad sa akin, malamig na sabi ng Panginoon ng lungsod. Bagamat hindi niya kayang saktan si Wenda Wen'er, hindi siya nag-aalala tungkol kay Chinyu na walang background. Mababaliw si Wen Wanyun para sa kanyang apo at hindi gagawa ng anuman para sa isang tagalabas. Bukod dito, ang Panginoon ng lungsod ay kakatanggap pa lamang ng Chinyu. Kung narinig ito ng sekta ng Tianian, malamang na parusuhan sila. Hindi pa huli ang lahat para magkaayos. Kabanata 1305, ang iniisip ni Wenda. Ito ang tanging solusyon. Bumantong hininga ang Panginoon ng lungsod sa kanyang puso. Sabay-sabay na umalis ang top-notch martial artist ng Gu City, palihim na pinagmamasdan silang tatlo. Para naman kay Chinyu, pinangunahan siya ng magkakapatid na Wen hanggang sa pinakasikat na auction sa Gu City. Bilang nangungunang auction sa Gu City, natural na ito ay sobrang maluho at engrandi. Pagdating pa lang niya sa pasukan, nakita ni Chinyu ang maraming lumilipad na kakaibang hayop na huminto sa gilid. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto na nagtatago sa dilim. Bagamat hindi nakikita ni Chinyu ang kanilang cultivation realms, ang pressure na ibinubugan ng mga eksperto ay napakalinaw. Pumunta silang tatlo para tingnan ang kanilang mga kwalifikasyon. Matapos matanggap ang kanilang mga plate number, pumasok sila sa auction. Ang dalawang Wen brothers, na mahilig magpasikat, ay natural na hindi pipili ng upuan sa likuran. Hinailan nila si Chinyu at nagmadaling pumunta sa unang row para maupo. Manam, itong upuan pa rin ang pinakakomportable. Nakahiga si Wenda sa napakalaking balahibo ng demonyong hayop at sinabing may nakaka-relax na ekspresyon. Mas magiging komportable kung may dalawang batang babae na sasamahan ako. Wika ni Wen'er na may singkit na mga mata. Ginamit niya ang kanyang braso kay Poke Wenda at nag-aalalang sinabi, bilis, tingnan mo, kumusta ang babaeng iyon. Sa isang sulyap, nakita niya ang isang kurbadang babae na dahan-daang naglalakad. TSK. Not bad at all. Napalunok ng laway si Wenda. Mukhang iyon ang auctioneer dito, ungol ni Wen'er. Not bad? Not bad at all. Kailangan kong asikasuhin ang negosyo niya mamaya. Nadilat ang mga mata ni Wenda, at halos maglaway siya. Si Chinyu ay hindi kasing liwag at eleganteng gaya nila. Ang lungsod ng Gu ay isang lugar na puno ng mga nakatagong dragon at crouching tigers. Dahil napakalapit nito sa organisasyon ng nangungunang martial artist, madalas may mga dalubhasa na dumarating upang maglakbay at maghanap ng mga kayamanan. Ang mga maaaring umupo sa harap na hanay ay may kakaibang background. Tumingin si Chinyu sa mga taong nakapaligid sa kanya at nalaman niyang lahat ng tao sa paligid niya ay nakasuot ng marangyang damit. Ang ilan sa kanila ay nagsuot pa ng mga kakaibang simbolo, na tila mga simbolo ng sekta. Mas mabuting maging low profile, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Parami ng parami ang mga tao. Sa isang maikling panahon, ang buong auction ay puno. Buzz! Sa sandaling ito, ilang sinag ng liwanag ang sumili mula sa ilang sulok ng auction house. Ang mga espiritual na artifact ay makikita na nakabitin sa ilang lugar ng auction house. Ang mga espiritual na artifact ay naglabas ng isang lubhang nakakatakot na panloob na chi.
Isang lubhang mapang api na kapaligiran ang bomb-alot sa buong auction house. Dahan daw ang umakyat sa stage ang babaeng auctioneer. Nakasuot siya ng itim na kipaw at light makeup sa mukha. Sa ilalim ng liwanag, napakaganda niyang tingnan. TSK Sok. Ang ganda niya talaga. Tinilaan ni Wenda ang labi niya. Sumipol pa si Wen-er sa auctioneer. Napasulyap ang auctioneer kay Wen-er at bahagyang kumunat ang noo, na para bang medyo hindi masaya. Napatingin din ang iba pang mga tao kay Wen-er, puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Sino ang taong iyon? How dare he be so rude? Shh! Yan ang dalawang idiot na sikat sa pamilya Wen. Wag mo silang madaling masaktan. Apo ni Wen Wanye. May dalawang inutil na apo talaga si Wen Wanye. Ang mga nakapaligid na komento ay tila walang anumang kabagsikan sa magkakapatid na Wen. Hindi lang sila nahiya, medyo proud pa sila. Maging si Chinyu ay medyo hindi nakapagsalita. Mamulong siya, Kuya Wen, hindi ka ba galit na sinabi nila iyon tungkol sa iyo? Kinaway-kaway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing, nagseselos lang sila, alam mo ba iyon? Tama. Nagseselos sila sa atin. Bakit tayo magagalit? Sila dapat ang magalit. Tumango din si Wen-er at sinabing. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, bagaman hindi ko kilala ang iyong lolo, mula sa kanilang mga salita, ang senior na si Wen Wanye ay dapat na isang top-notch martial artist. Ang kanyang bloodline ay dumadaloy sa iyong katawan. Marahil, ang iyong talento ay hindi masama, ngunit ano ang iyong kaharian? Wow! Hindi mo naiintindihan, di ba? Kinuweway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing. Bakit ka nagsasaka ng husto? Naparito tayo sa mundong ito upang magsaya sa buhay. Exactly. Nagmamadali ding tumango si Wen-er. Napakamot ng ulo si Chinyu at sinabing, ngunit kapag mas mataas ang kaharian, mas tatagal ang iyong buhay. Hindi mo ba gustong mabuhay pa ng ilang taon? TSK? Kapatid na Chin, kailangan mong pagbutihin ang iyong kamalayan. Ano ang silbi ng mabuhay ng maraming taon? Sapat na ang mamuhay ng isang magandang buhay, masayang sabi ni Wenda. Ibinuko ni Chinyu ang kanyang bibig, ngunit saglit, wala siyang maisasagot. Kailangang sabihin na ang dalawang magkapatid na ito ay talagang namuhay ng lubusan. Habang nagsasalita sila, kinatok ng babaeng auctioneer ang martilyo. Inilibot niya ang kanyang tingin sa karamihan, at sumili ang isang napakatalino ng ngiti sa kanyang mukha. Welcome to the Gu City Auction, everyone, sabi ng auctioneer na may mahinang ngiti. Sa pagkakataong ito, ang aming auction ay masusing naghanda ng mga kayamanan para sa lahat, kabilang ang maraming hindi pangkaraniwang makalangit at makalupang kayamanan, kabilang ang Mero Cleansing Fire, Tianji, Wangji Buddha Flame, at marami pang ibang top-tier na magic artifact. Naniniwala ako na hindi namin bibigwin ang lahat. Walang sinabi si Chinyu. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga kayamanang ito, ngunit dahil sila ay kinuha ng mag-isa, tiyak na pambihira ang mga ito. Itinutok niya ang kanyang mga mata sa lahat at nakita niyang kalmado ang kanilang mga mukha, at wala siyang makita. Brother Wen, magkano ang Mero Cleansing Fire na binanggit ng auctioneer? Pansamantalang tanong ni Chinyu. Nagbilang si Big Wen gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, hindi bababa sa 1,000,000 spirit coins. Tama. Kung tungkol sa presyo ng kabute sa araw na iyon, ito ay mas mahal. Ang sabi-sabi na ang tangkay na ipinaglaban ng aking lolo noon ay nagkakahalaga ng 3,000,000 spirit coins. Nang marinig ni Chinyu ang mga salita ng magkapatid, naisip ni Chinyu ang presyo. Itong 10,000,000 ay sapat na, naisip ni Chinyu sa sarili. Wala siyang pakialam sa ibang kayamanan. Ang pinakakailangan niya ngayon ay ang buhay Chi. Ayaw mo ba ng buhay Chi? Huwag kang mabalisa. Kung wala ka nito, tatanungin ko ang auctioneer ng pribado, sabi ni Wenda na may pagdududa. Kabanata 1306, Bundok Wangji. Si Wenda ay may tapat na hitsura sa kanyang mukha habang walang tigil niyang tinatapik ang kanyang dibdib. Sabi naman ni Wen-er, I think you're looking for an excuse to flirt with him, right? Don't think na hindi ko alam ang iniisip mo. Namula ang mukha ni Elder Wen. Tuyo siyang umubo at sinabing, kalokohan.
Halatang sinusubukan kong tulungan si Kuya Chin. Huwag mo nang isipin ang pagtatangkang maghasik ng alitan sa pagitan natin. Hindi alam ni Chinyu kung matatawa o maiiyak habang nakatingin sa gilid. Bagamat ang dalawang taong ito ay aliberga at may mga simpleng personalidad, sila ay higit na katulad ng dalawang buhay na kayamanan. Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Sa oras na ito, nagsimula na ang auction. Sunod-sunod na dinala ang mga kayamanan sa entablado. Ang una ay 100 pinong baluti. Ang baluti na ito ay gawa sa itim na bakal. Napakahirap, ngunit wala itong gaanong kahulugan para kay Chinyu. Ang 100 pinong armor ay naibenta sa wakas sa halagang 300,000 spirit coins. Ang pangalawang item ay ang mystic fruit na sumusuporta sa buwan. Ito ay isang tunay na kayamanan na prutas at isang kailangang-kailangan na bagay para sa maraming mga halamang gamot. Ang presyo ay 250,000 spirit coins. Ang ikatlo at ikaapat na bagay ay pawang hindi pangkaraniwang kayamanan. Ang mga presyo ay halos 500,000 spirit coins. Ads by Pop Future. Habang ang sunod-sunod na kayamanan ay dinadala sa entablado, parami ng parami ang mga pambihirang bagay na lumitaw sa harap ni Chinyu. Marami sa mga kayamanan ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Chinyu, ngunit sa huli ay napigilan niya ito. Walang ibang dahilan. Kinailangan ni Chinyu na maghanda ng sapat na mga bala upang mabili ang aura ng buhay na maaaring lumitaw anumang oras. Sunod-sunod na kayamanan ang dinala sa entablado. Nagbid na sina Wenda at Wenner para sa kabuoang 6 na kayamanan. Ang mga presyo ng 6 na kayamanang ito ay napakamahal, at ang magkapatid na Wen ay hindi alam kung ano ang layunin ng mga kayamanan na kanilang tinawad. Ang tanging dahilan kung bakit nila binili ang mga ito ay upang ipakita ang kanilang kayamanan, ito ay maginhawa para kay Big Wen na pumili ng mga babae mamaya. Sa loob lamang ng isang maikling oras, ang dalawang clown na ito ay gumastos na ng 10 milyon. Ang gayong kayamanan ay talagang nabigla kay Chinyu. Matapos niyang pagnakawan ang tindahan ng sugal na bato, 10 milyon lang ang ginastos niya. TSK Sok. Naiinis talaga ako sa paghahambing ng mga tao, na pabuntong hininga si Chinyu. Sa sandaling ito, naglabas ang auctioneer ng isang transparent glass box. May bolang apoy sa loob ng kahon. Ang apoy ay madilim at malamig na puti ang kulay. Wala itong gaanong momentum, ngunit ito ay lubhang kakaiba. Ito ang Wangji Buddha Flame. Naniniwala ako na maraming nakatatanda ang dumating para sa item na ito, nakangiting sabi ng auctioneer. Ads by Pop Future. Sa sandaling lumitaw ang Wangji Buddha Flame, ang mga kayamanan na nakasabit sa sulok ay nagsimula ring bahagyang manginig. Para bang handa silang kumilos anumang oras. Ito ay sapat na upang patunayan kung gaano kahalaga ang item na ito sa auction. Ang Wangji Buddha Flame ay kinuha mula sa Wangji Mountain. Ang item na ito ay hindi lumilitaw isang beses bawat 1,000 taon. May mga alingaw-ngaw na ang item na ito ay nagmula sa isang mahalagang figure sa loob ng Wangji Mountain, ipinakilala ng auctioneer. Medyo naging mainit ang kapaligiran sa pinangyarihan. Maraming tao ang tumitig sa Wangji Buddha Flame na may nagninangas na mga mata. Ganoon din si Chinyu. Bagamat hindi niya alam kung ano ang gamit nitong Wangji Buddha Flame, si Chinyu ay may likas na pagmamahal sa anumang apoy. Marahil ito ay dahil sa espiritual na apoy sa kanyang katawan, o marahil ito ay dahil siya mismo ay isang parmasyutiko, ngunit sa madaling salita, ang puso ni Chinyu ay napuno ng pag-asa. Nagtataka ako kung magkano ang halaga ng item na ito. Hinawakan ni Chinyu ang itim na card sa kanyang kamay at inisip ang sarili. Dahil ang bagay na ito ay pinahahalagahan, ito ay dapat na napakamahal. Bakit? Nagustuhan mo ba? Tinundot ni Wenda ang braso ni Chinyu. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, medyo interesado ako. Hindi mura ang presyo ng bagay na ito, ungol ni Wenda. Tanong ni Chinyu, Brother Wen, alam mo ba ang tungkol sa bagay na ito? Ads by Pop Future. Syempre, walang bagay sa mundo na hindi ko, Wenda, alam. Masungit na sabi ni Wenda. Tinunod ni Chinyu ang kanyang mga salita at nagtanong, ano nga ba ang silbi ng bagay na ito? Buong pagmamalaking sinabi ni Wenda, tama ang auctioneer.
Galing nga sa Wangji Mountain ang Wangji Buddha Flame. Dapat alam mo kung ano ang ibig sabihin ng Wangji Mountain, di ba? Umiling si Chinyu, na nagpapahiwatig na hindi niya alam. Nagulat na sabi ni Wenda, hindi mo kilala ang Wangji Mountain. Hindi ko talaga alam, sabi ni Chinyu na may mapait na ngiti. Sumagot si Wenda ng nagpatuloy siya, ang Wangji Mountain ay isa sa pinakasikat na lugar sa Li Prefecture. Sinasabi ng chismis na maraming mahahalagang tao ang nahulog dito. Ang kanilang mga bangkay ay nasa Wangji Mountain. Kabilang sa kanila, walang kakulangan ng mga santo o kahit na mahusay na magsasaka sa tribulation stage. Narinig ito ni Chinyu at agad na napabulalas ng may pagtataka, wala bang pupunta at tuklasin ang ganoong lugar? Siyempre meron, at marami sila. Pero simula noong sinaunang panahon, walang nakakalabas, patuloy ni Wenda. Kahit na ang mga santo ay kailangang mamatay kung sila ay papasok, dagdag ni Wen-er. Hindi mapigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Kahit isang santo ay mamamatay kung pumasok siya. Ano nga ba ang nakatago sa Wangji Mountain? Kaya nga, ang mga bagay na lumalabas sa Wangji Mountain ay pambihira. Nakangiting sabi ni Wenda. Tungkol sa Wangji Buddha Flame, ang ilang mga tao ay nagsasabi na ito ay nabuo mula sa corpse chi ng mga mahahalagang figure, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay isang apoy na lalabas sa Wangji Mountain sa sarili nitong. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay napakabihirang. Si Chinyu, na orihinal na interesado sa Wangji Buddha Flame, ay naging mas hindi mapakali matapos marinig ang mga salitang ito. Tumingin siya sa paligid at natuklasan niya na ang mga mata ng maraming tao ay nag-aalab sa pagnanasa. Mukhang maraming tao ang nandito para sa Wangji Buddha Flame. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses. Kabanata 1307, ang auction ni Wangji Foyen. Brother Chin, ipinapayo ko sa iyo na huwag hawakan ang bagay na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga salita ni Wenda ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ni Chinyu. Kumunat ang noo ni Chinyu at nagtanong, bakit? Sinabi ni Wenda, kapag ipinanganak ang bagay na ito, tiyak na makakaakit ito ng hiyawan. Kung wala kang sapat na lakas, paano kung aibid mo ito? Sayang lang ang pera. Tama, tama. Ang taong walang kasalanan ay magkasala ng pagkakaroon ng kayamanan. Paulit-ulit na tumango si Wen-er. Walang sinabi si Chinyu. Bagamat maayos ang sinabi nila, gusto pa rin ni Chinyu na subukan ito. Wangji Foyen, ang panimulang presyo ay 3 milyong spirit coins. Nakangiting sabi ng auctioneer. 3 milyon, may pag-asa pa. Sa isip ni Chinyu. Hindi nagtagal, nagsimulang magtaas ng presyo ang mga tao. Nagbid ako ng 4 na milyon. 5 milyon. 7 milyon. 9 milyon. Ang presyo ay tumaas sa lahat ng paraan. Sa ilang maikling sandali, umabot na ito ng 10 milyon. Ads by Pop Future. Dahil dito nawala ng tiwala si Chinyu. Mahigit 10 milyon lang ang nahanap niya mula sa buong katawan niya. Ang presyong ito ay hindi kayang tiisin ni Chinyu. Hindi nagtagal, ang presyo ng Wangji Foyan ay itinaas sa kabuoang 28 milyon. Pero kahit ganoon, hindi nabawasan ang sigasig ng mga tao. Masyadong boring ang bid na ito, 35 milyon. Sa sandaling ito, itinaas ni Wenda ang kanyang kamay at sumigaw. Sumulyap si Chinyu kay Wenda at bumulong, interesado ka rin sa Wangji Buddha Flame na ito. Ikinaway ni Wenda ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako interesado. Para sa akin, walang halaga ang bagay na ito. Kung gayon, bakit mo itinaas ang presyo? Tanong ni Chinyu. Sinabi ni Wen-er sa gilid, kahit ano paman, tiyak na may patuloy na magtataas ng presyo. Sumigaw lang ng mataas na presyo at magpakitang gilas. Mag-iiwan din ito ng magandang impresyon sa puso ng mga auctioneer. Nang marinig ito ni Chinyu, hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Ang dalawang magkapatid na ito ay talagang pinag-isipan ng kanilang mga utak para magpakitang gilas. Pagkaraan ng ilang sandali, ang presyo ng Wangji Foyen ay itinaas na sa 50 milyon. Sa presyong ito, unti-unting tumahimik ang karamihan. Kahit na para sa isang malaking aristokratikong pamilya, ito ay hindi isang maliit na halaga.
Sapat na ang 50 milyon para inumin ng matandang ito sa buong buhay ko. Panlilibak ni Wenda sa gilid. Sa huli, naibenta si Wang Jifoyen sa halagang 5,300. Ads by Pop Future. Ang taong bumili ng item na ito ay isang matandang lalaki. Puno ng puting buhok ang ulo niya at nakayuko ang katawan. Kahit na pinigilan niya ang kanyang panloob na chi, nararamdaman pa rin niya na siya ay pambihira. Napabuntong hininga si Chinyu sa kanyang puso. Kung walang sapat na lakas, hindi talaga maaasahan ang pumunta sa auction upang bumili ng mga bagay. Dahil kahit gaano pa karami ang binili niya, baka hindi naman sa kanya iyon sa huli. Sa natitirang oras, halos isang escort si Chinyu. Sabik niyang hinintay ang chi ng buhay. Sa kasamaang palad, kahit na matapos ang auction, ang chi ng buhay ay hindi dumating. Maraming mga kayamanan ang lumitaw sa auction na ito, ngunit wala sa kanila ang maihahambing sa Wangji Buddha Flame. Dito nagtatapos ang auction na ito. Salamat sa pakikilahok, nakangiting sabi ng babaeng auctioneer. Let's go? Let's go. Hinayla ni Big Wen si Wen-er at nagmamadaling naglakad sa backstage. Nag-isip sandali si Chinyu at sa wakas ay sumunod. Naglakad sila hanggang sa backstage. Nakapila ang lahat para intindihin ang item sa auction. At ang namamahala sa bagay na ito ay siya pa rin ang babaeng auctioneer mula kanina. Nang turn na ni Big Wen, tumalsik siya ng laway at humigop sa buhok niya. Kasunod noon ay naglagay siya ng ekspresyon na sa tingin niya ay napakagwapo at naglakad sa harap ng auctioneer. Sa sandaling makita niya si Big Wen, malinaw na bahagyang kumunat ang mga kilay ng auctioneer. Hindi niya itinago ang kanyang pagkasuklam. Ads by Pop Future. Gayunpaman, bilang profesional na kagandahang loob, magalang pa rin niyang sinabi, "Sir, pakikuha ang iyong item sa auction." Bahagyang tumawa si Wenda at casual na kumuha ng bulaklak sa auction item. Ang bulaklak na ito ay may umaapaw na halimuyak at hindi pangkaraniwang nakapagpapagaling na mga katangian. Bukod dito, ito ay tumingin lubhang nakakabighani. Kinuha ni Wenda ang bulaklak na ito at iwinagayway sa harap ng auctioneer. Ngumiti siya ng mahina at sinabing, "Ito ang iyong auction item." PFFT. Si Chinyu, na nakatayo sa gilid, ay hindi napigil ang tumawa ng malakas. Napuno ng hamog na nagyelo ang mukha ng babaeng auctioneer. Pinigilan niya ang galit sa kanyang puso at sinabing, "Sir, mangyaring magkaroon ng respeto sa sarili." Medyo napahiya si Wenda. Dahil nabigo ang hakbang na ito, inilabas niya ang kanyang lolo ng walang sabi-sabi. "Ako ang apo ni Wen Wanyi, at siya ang higit na nagmamahal sa akin." Isa sa kanila. Mabilis na dagdag ni Wen-er. Lalong lumalamig ang ekspresyon ng auctioneer. "May kinalaman ba ito sa akin? Paano kung mula siya sa isa sa 9 na dakilang angkan?" "Wala itong kinalaman sa akin," malamig na sabi ng auctioneer. Lalong naging awkward ang ekspresyon ni Wenda, habang si Wen-er naman ay humagalpak ng tawa. Sa sinabi nito, hindi na naituloy ni Wenda ang pag-abala sa kanya, at napaatras na lamang siya sa gilid ng malungkot. Sinamantala ni Chinyu ang pagkakataon at mabilis na lumakad pasulong, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Kumusta, kapwa Dawist? Siguro kung mayroon bang life force ang iyong auction." Pinataas baba ng babaeng auctioneer si Chinyu, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, "Mahirap sabihin. Minsan meron, at minsan wala." Yumuko si Chinyu at sinabi, "Kung maginhawa, gusto kong humingi ng tulong sa kapwa Dawist. Kung mayroong anumang puwersa ng buhay sa iyong auction, mangyaring ipaalam sa akin." Nag-isip sandali ang auctioneer, pagkatapos ay tumango at sinabing, "Okay, hindi ko alam kung paano ka taken. Oh, pansamantala muna akong mananatili sa bahay ni Jusian," nakangiting sabi ni Chinyu. "Okay, kung mayroon, talagang ipapaalam ko sa iyo," nakangiting sabi ng auctioneer. Kabanata 1308, nagsimula na ang magulong labanan. Paulit-ulit na yumuko si Chinyu upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Sa tabi niya, dilat ang mga mata ni Wenda, na para bang hindi siya makapaniwala sa saloobin ng auctioneer kay Chinyu. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magsabi ng isang bagay, ngunit kinaladkad siya ni Chinyu.
Pagkatapos umalis sa auction, ang unang bagay na nakita ay isang malaking lugar ng desolation. May mga bitik-bitik na bakas ng isang mahusay na labanan dito. Ang lupa ay napuno ng mga lubak, na para bang ipinapahayag ang malaking labanan na nangyari dito noon. Bulag ba ang babaeng auctioneer na iyon? Talagang ganito ang pakikitungo niya sa akin, gayunpaman, napakabait niya sa iyo. F***sake. Malakas na pagmumura ni Wenda. Tumigil si Chinyu sa kanyang paglalakad at ngumiti, hindi kanya gusto. Huwag sayangin ang iyong pagsisikap. Kung gayon, hindi ko ba binili ang lahat ng mga bagay na ito nang walang bayad? Sabi ni Wenda na nagtataka. Medyo swerte si Chinyu sa kanyang puso. Bilang isang auction, nakahawak siya ng hindi mabilang na mga kayamanan. Dahil pumayag siya sa kanya, malamang na makukuha niya ang puwersa ng buhay sa hindi kalayuan. Habang nag-uusap ang iilan sa kanila, biglang nakaramdam ng matinding pagpatay si Chinyu. Paglingon niya, nakita niyang lumabas ang matandang lalaki na nagbid para sa Wangji Bodek Flame. Sa likod niya, hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya. Ang mga matang iyon ay parang mga gutom na lobo, na nagpapanginig sa puso ng isa. Tulad ng inaasahan, hindi maiiwasan ang isang malaking labanan. Hinailan ni Wenda at Wen'er si Chinyu sa gilid. Sa harapan, marami ng taong nakaharang sa dinadaanan ng matanda. Anong ibig mong sabihin dito? Malamig na tanong ng matanda. Hehe, ang kapwa Daoist ay nagbid para sa Wangji Buddha Flame. Gusto namin itong handgun. Pwede ba? Tama. Interesado din kami sa Wangji Buddha Flame. Tumawa ng malakas ang matanda at sinabing, handgun mo ito. Kung gusto mong pumatay ng mga tao at nakawin ang kanilang mga paninda, masasabi mo na lang. Bakit ka magpapatalo sa bush? Napapikit ang lahat. May nanguna at sinabing may malamig na ngiti, dahil iyon ang kaso, hindi na kami mag-aaksaya ng mga salita. Ibigay ang Wangji Buddha Flame at ililigtas namin ang iyong buhay. Mukhang inaasahan na ito ng matanda. Hindi siya natarante at sinabing may mahinang ngiti, sa napakaraming tao, kanino natin ibibigay ang Wangji Buddha Flame. Maliwanag, gusto ng matandang ito na alisin ang hidwaan. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Kailangan mo lang ibigay si Wangji Foyan. Kung paano natin ito hatiin, iyon ang negosyo natin, nakangising sabi ng isa. Ads by Pop Future. Nabigo ang plano ng matandang lalaki, at agad na nanlamig ang kanyang mukha. Depende yan sa kakayahan mo. Hindi ganoon kadaling agawin ang mga gamit ko. Ang matanda ay umungal, at ang panloob na chi sa kanyang buong katawan ay sumabog na parang kanyan. Napakalakas ng aura na ito, at hindi nito maiwasang mamatla ang mga tao sa takot. Nag-iingay ang buong mundo, at lumiwanag ang auction hall sa likod nila. Ang artifact ng proteksyon sa bundok ng auction hall ang pasibong muling binuhay. Napakalakas ng aura. Hindi napigilan ni Chinyu na umatras ng 2 hakbang. Kahit si Ling Yun ay hindi maihahambing sa lakas ng matandang ito. Ang lakas ng taong ito ay malamang na nalampasan na ang intermediate stage ng Almighty Realm. Gaya ng inaasahan, hindi ako mangangahas na magbid para sa item na ito nang walang kakayahan, naisip ni Chinyu sa kanyang sarili. Hindi na nagulat ang mga taong ito nang maramdaman nila ang panloob na chi mula sa katawan ng matanda. Malamig nilang tiningnan ang matanda at sinabing, matanda, hindi tayo aalis hanggat hindi natin nakukuha ang Wangji Buddha Flame ngayon. Kung gayon, hindi na kailangang magsalita ng walang kaparerekon. Gawin natin ito. Nanguna ang matanda at naglakad. Lumakas din ang kanyang panloob na chi. Ang kanyang pag-atake ay napakabilis. Biglang tinampol ng kanyang nanghihina na palad ang isa sa noo ng mga tao at diretsyong nabasag ang kanyang bungo. Nang makita ito, ang iba sa mga tao ay hindi na naghintay para sa kamatayan. Lahat sila ay kumilos at ginamit ang kanilang pinakamakapangyarihang mga spell. Ang buong eksena ay naging isang larangan ng digmaan. Kung tutuusin, hindi sila pareho ng grupo ng mga tao. Bawat isa sa kanila ay lihim na nagbabalak. Sa makatuwid, ang malaking labanan na ito ay mabilis na naging isang magulong labanan. Isang nakakatakot na aura ang patuloy na kumalat sa lahat ng direksyon.
Ang mga taong ito ay nagmula sa buong mundo at may malalim na panloob na chi. Sa makatuwid, walang sinuman sa Gu City ang kumilos. Ang banggaan ng panloob na chi ay naging sanhi ng pagbagsak ng langit at ang pag-crack ng lupa. Ang lupa ay gumuho at ang kalawakan ay gumuho. Ang mga hindi makaiwas sa oras ay nasugatan pa ng hindi sinasadya at namatay on the spot. Maging si Chinyu ay nakaramdam ng matinding pressure. Marami sa natitirang kapangyarihan na pumutok sa ibabaw ay halos makabasag ng kanyang katawan. Tapat na upang masaksihan ang nakakatakot na lakas ng mga taong ito. Inabot ni Chinyu para protektahan si Wendo and Earth, ngunit napagtanto niya na silang dalawa ay may ningning sa kanilang mga katawan. Ito ay sapat na upang huwag pansinin ang natitirang kapangyarihan. Kung tutuusin, sila ang pinakamamahal na apo ni Wen Wanji. Dapat ay mayroon silang mahiwagang kayamanan sa kanila. Patuloy pa rin ang labanan. Ang buong eksena ay natatakpan ng liwanag at alikabok. Gayunpaman, umasa si Chinyu sa mapanglo na mata ng Diyos at patuloy na tumingin sa eksena. Ang mga taong ito, hindi ba sila masyadong makapangyarihan? Hindi napigilan ni Chinyu ang huminga ng malamig. Ang ganitong sukat ay malayong maabot ni Chinyu. Kung ikukumpara sa pakikipaglaban niya kay Lingyun, mas malakas sila. Habang parami ng parami ang mga makapangyarihang eksperto sa kaharian ang namatay sa eksena, ang mga nangungunang ekspertong ito ay parang mga langgam sa sandaling ito. Maaari silang mamatay anumang oras. Habang lumalaban ang matanda, lalo siyang naging matapang. Hindi alam kung ilang tao ang namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa pagharap sa mga eksperto ng parehong kaharian, ang matanda ay hindi makalaban sa apat na kamay gamit ang dalawang kamao. Napakabilis, nahulog siya sa isang hindi magandang posisyon. Dumudugo ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay walang katumbas na lamig habang buong lakas niyang lumaban. Walang sino man ang makakaisip na ang isang makapangyarihang eksperto sa kaharian ay madaling mamatay. Tulad ng inaasahan ng isang saint-level expert. Napakaraming makapangyarihang realm expert ang namatay sa iisang laban. Hindi napigilan ni Chinyu ang bumulala sa kanyang puso. Kabanata 1309, libre. Ang bawat pangunahing kapangyarihan ay isang dalubhasa, ngunit nang dumating ang labanan, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Sa pagharap sa magulong labanan ng lahat, si Chinyu ay hindi man lang nang ahas na kumurap. Patungo sa isang malaking labanan, tila siya ay may likas na interes. Ano ang makikita? Uminom tayo. Hinailan ni Big Wen si Chinyu at sinabing. Umiling si Chinyu at sinabing, maghintay tayo. Ang ganitong uri ng malaking labanan ay hindi karaniwan. Para sa akin, maaari itong ituring na nag-iipon ng karanasan. Mauna na tayo. Sabi ni Big Wen. Naghihintay sa iyo ang Gathering Sage Building. Sabi ni Second Wen. Sumang-ayon si Chinyu at pagkatapos ay tumingin muli sa larangan ng digmaan. Sa pagharap sa napakaraming makapangyarihang dalubhasa sa kaharian, ang matandang iyon ay lalong lumalala. Maya't maya ay naglalabas siya ng sariwang dugo. Marami ng sugat sa kanyang katawan, at nakatayo siya doon sa bingit ng pagbagsak. Kahit na ang kanyang lakas ay kakilakilabot, siya ay lubos na walang kapangyarihan laban sa napakaraming tao. Matanda, ibigay mo ang bagay, at baka maligtas ka namin, malamig na sabi ng isang tao. Kung hindi mo ito ibibigay, papatayin ka namin. Mananatili pa rin sa amin ang Wangji Buddha Flame. Nagnganga ang mga ngipin ng matanda. Pinandilatan niya ang lahat at malamig na sinabi, huwag mo nang isipin iyon. Kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay ang bagay na ito sa iyo. Kung ganoon ang kaso, maaari kang pumunta sa impyerno. Matapos ang isang paputok na sigaw, muli nilang inatake ang matanda. Ngunit sa sandaling ito, biglang naging bola ng liwanag ang palad ng matanda. Ang bola ng liwanag na ito ay hawak sa kanyang kamay. Nagkaroon ito ng nakakapasong temperatura at sobrang nakakasilaw. At parang may bahid ng takot ang lahat habang pinagmamasdan ang matanda. Ang matanda ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at inihagis ang ilaw sa kanyang kamay pasulong. Walang naglakas loob na kunin ito at agad na umiwas sa gilid. Ang liwanag ay mabilis na lumabas mula sa alikabok at dumiretso sa Chinyu.
Sa ganoong bilis, si Chinyu ay walang oras para umiwas. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago, at nakaramdam siya ng bakas ng takot sa kanyang puso. Kailangang malaman ng isa na ito ay isang pag-atake mula sa isang late-stage na makapangyarihang figure. Hindi ito isang bagay na kayang tiisin ni Chinyu. Kinagat ni Chinyu ang kanyang mga ngipin at agad na isinaaktibo ang ikalimang antas ng formula ng Battle Word. Inayos niya ang sarili at niyakap ito. Ang ilaw ay bumangga sa kamao ni Chinyu, ngunit walang kahit katiting na puwersa. Mabilis na nawala ang liwanag sa ibabaw. Ang nakabalot sa ilalim ng liwanag ay talagang Wang Jifoyan. Natigilan si Chinyu ng kalahating segundo, pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Talagang itinapon ng matandang ito si Wang Jifoyan. Mukhang kahit mamatay siya, hindi niya intensyon na ibigay si Wang Jifoyan sa mga taong ito. Hindi naglakas loob si Chinyu na mag-isip tungkol dito. Nagmamadali niyang inimbak ang apoy ng Wang Ji Buddha sa special magic artifact at tumakas. Hindi mo ako masisisi dito. Ibinigay ito sa akin, bulong ni Chinyu habang tumatakbo. Kung ang matandang iyon ay lumabas ng buhay, ibabalik niya sa kanya ang apoy ng Wang Ji Buddha. Kung siya ay namatay sa labanan, kung gayon si Chinyu ay maaari lamang mag-atubili na tanggapin ito. Sa oras na ito, walang sinuman sa larangan ng digmaan ang nakakaalam na ang Wang Ji Buddha Flame ay itinapon ng matanda. Pinilit pa nilang ibigay ito. Isang sinag ng liwanag ang tumago sa dibdib ng matanda. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ng matanda, at ang kanyang panloob na chi ay mabilis na nanghina. Old thing, huwag maglagay ng matigas na pagtutol. Ibigay mo. Gumisi ang matanda at malamig na sinabi, wala na sa akin ang Wang Ji Buddha Flame. Naibigay ko na ito sa iba, at nasa isa sa inyo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang lahat ay agad na nagkatinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagbabantay. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Gusto lang niyang maghasik ng discord sa pagitan natin. Malamig na ngumuso ang isang tao. Pinunasan ng matandang lalaki ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, malupit niyang sinabi, sa palagay mo ba ay naghahasik ako ng hindi pagkakasundo sa pagitan natin? Ang bola ng liwanag na iyon na ngayon lang ay tumakip sa Wang Ji Buddha Flame. Kung kanino siya napunta, hindi ko alam. Nagbago ang mukha ng lahat. Mabilis silang sumulong at sinuri ang katawan ng matanda, kasama ang kanyang special magic artifact. Gaya ng inaasahan, ang Wang Ji Buddha Flame ay nawala. Old thing? Nililigawan mo si kamatayan. May galit na galit at direktang tinusok sa dibdib ng matanda. Ang matanda ay namatay sa labanan. Bakit mo siya pinatay? Sa sandaling ito, malamig na tanong ng isang tao sa ulap. Tama. Nahulog ba ang Wang Ji Buddha Flame sa iyong mga kamay at gusto mo siyang patayin para patahimikin siya? Kalokohan, wala sa akin ang Wang Ji Buddha Flame. Hindi namin alam kung nasa kanya o wala. Nawala ang apoy ni Wang Ji Buddha sa kanya. Dapat nakatago ito sa katawan ng iba. Bakit ka nakatingin sa akin? Pinaghihinalaan mo ba ako? Paano mo nalaman na nakatingin ako sa'yo? Nakonsensya ka ba? Ibigay mo. Sa tingin ko nililigawan mo si kamatayan. Nagsimula muli ang malaking labanan. This time, mas naging magulo. Ang lahat ay nawala ng target at nasa isang magulong labanan. Sa sandaling ito, dinala na ni Chinyu si Wang Jifoyan sa Jusian Restaurant. Hingal na hingal siya. Kahit pilit niyang pinipigilan ang excitement ay bakas pa rin sa mukha niya ang isang ngiti na hindi maitago. Anong problema? Napulot ka ba ng pera? Bakit tuwang-tuwa ka? Nagdududang tanong ni Wenda. Tama. Kahit kunin ko ang pera, hindi ako magiging masaya, sabi din ni Wen-er. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, okay lang. Ikinalulugod ko lang ang karanasang natutunan ko ngayon. Tapos na ba silang mag-away? Tanong ni Wenda. Hindi pa. Malamang magtatagal, nakangiting sabi ni Chinyu. Okay, huwag na nating pag-usapan ito. Pilasan mo at kumain. Nagugutom na ako. Tinampot ni Chinyu ang kanyang chopsticks at sinimulang kainin ang kanyang pagkain. Nang makita ang ugali ni Chinyu, mamulong si Wenda, tiyak na kinuha niya ang pera. Hindi maiwasan ni Chinyu na isipin ang sarili.
Ito ay mas kapanabik kaysa sa pagkuha ng pera. Kabanata 1310, Apo ni Babe. Siguro kung may nakakita nito, naisip ni Chinyu sa sarili. Kung matuklasan sila, malamang na magkagulo sila. Gayunpaman, dahil nasa kamay na niya ang bagay, walang dahilan para ibigay niya ito. Nadiskubre man siya, ang pinakamasamang maaaring mangyari ay hindi niya ito aaminin kahit pa siya ay bugbugin hanggang mamatay. Pagkatapos ng masaganang pagkain, nag-inuman ulit silang tatlo. Marahil ito ay dahil masaya silang natagpuan ang Wangji Buddha Flame, ngunit mas uminom si Chinyu. Pagkagising niya, tanghali na kinabukasan. Sa oras na ito, natapos na ang labanan para sa Wangji Buddha Flame. Halos buong Southern Province ay tinatalakay ang bagay na ito. Si Chinyu at ang Wen Brothers ay nakaupo sa restaurant ng Jusian Restaurant. Narinig nilang nag-uusap ang mga tao sa paligid nila sa mahinang boses. Narinig mo ba? 8 makapangyarihang tao ang namatay sa labanan kahapon. Oo, medyo maraming tao ang pumunta doon para kunin ang maraming babe. Ang sabi-sabi ay nandoon sila para sa Wangji Buddha Flame, ngunit ang F*** ay hindi nila ito mahanap. May ilang tao na naghinala na may sinamantala ang pagkakataon na nakawin ito. TSK Sok. Ang swerte talaga ng batang iyon na nakawin ang Wangji Buddha Flame. Ads by Pop Future. Nang marinig ang mga talakayan ng karamihan, hindi maiwasan ni Chinyu na isipin na hindi maganda ang mga bagay. Dahil may mga taong naghinala, tiyak na hahanapin nila ang mga bakas ng Wangji Foyen. Ang unang sasagutin ay tiyak na ang mga taong lumahok sa auction noong araw na iyon. Sana hindi nila tayo pinaghihinalaan, naisip ni Chinyu sa sarili. Gaya nga ng kasabihan, kung mas natatakot ang isang tao, mas madali itong mangyari. Sa tanghali ng araw na iyon, habang silang tatlo ay nanananghalian, isang grupo ng mga tao ang dumaan. Ang pinuno ay isang lalaking nakasuot ng night suit, na may 2 tao na sumusunod sa likuran niya. Dumiretso sila sa mesa ni Chinyu at umupo. What? Who the F*** told you to sit here? Biglang nanlaki ang mata ni Wenda. Ang 3 tao ay napatingin kay Wenda at pagkatapos ay malamig na sinabi, kayong 3 ay dumalo sa auction kahapon, tama? Ano ang kinalaman nito sa iyo? Pilasan mo at mawala ka. Huwag mo akong gawing galit, sabi ni Wenda na may kaunting galit. Tama na. Huwag kang maghanap ng gulo, sigaw din ni Wen-er. Ang 3 lalaki ay ganap na hindi pinansin ang babala ng magkakapatid na Wen. Malamig niyang sinabi, nawala si Wangji Foyan. Inutusan kaming maghanap. Mangyaring makipagtulungan sa amin. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Napakabilis niyang pumunta sa amin, bulong ni Chinyu sa mahinang boses. Si Wangji Foyan ay nasa katawan pa rin ni Chinyu. Wala siyang panahon para itago ito. Why the F*** do I have to cooperate? Hinampis ni Wenda ang mesa at galit na sinabi. Huwag mahiya, malamig na sabi ng kabilang partido. Ayo F***, sinong kausap mo? Nililigawan mo ba si Death? Wenda rolled up his sleeves and said. Oo. Sumunod si Wen-er sa likuran. Nakita ni Chinyu na hindi maganda ang sitwasyon at dahan-daang tumayo, handang kumilos anumang oras. Hanapin. Sigaw ng kabilang partido at ang 2 tao sa tabi niya ay agad na naglakad patungo kay Chinyu. Tumigil ka. Ngunit sa sandaling ito, ang malaking tiyan na general noon ay biglang sumugod. Pinamunuan niya ang isang malaking grupo ng mga tao at nagmamadaling umakyat. Ang batang nakasuot ng panggabing damit ay hindi napigil ang sumimangot at sinabing, maraming tao ang kinasasangkutan ng bagay na ito. Sana ay hindi makialam ang gusiti mo sa negosyo ng ibang tao. Ads by Pop Future. Niyugyug ng malaki ang tiyan na general at sinabing, kung iba man iyon, natural na hindi ako makikialam. Ngunit ang 2 taong ito ay mga apo ni Senior Wen Wanyan. Sa pagbanggit kay Wen Wanyan, agad na kumunat ang noo ng lalaking nakasuot ng panggabing damit. Narinig niya ang tungkol sa 2 apo ni Wen Wanye. Sila ay mga sikat na alibughang walang pakialam sa mga likas na kayamanan. Tiyak na hindi sila magugustuhan ng kanilang Wangji Buddha Flame. Mabuti.
Dahil apo sila ni Wen, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Ye Xingyi. Mas katulad niyan, ungol ni Wenda. Pero hindi siya pwede, tama. Ngunit sa oras na ito, biglang iniba ni Ye Xingyi ang paksa at malamig na tumingin kay Qingyu. Hinampis ulit ni Big Wen ang mesa at tumayo. Kinawayan niya, anong ibig mong sabihin? Kaibigan ko si Qingyu. Huwag kang masyadong walang hiya. Tama, tama. Naniniwala ka ba na maaari mong hilingin sa aking lolo na bugbugin ka? Sumunod si Wen sa likuran. Isang pahiwatig ng salungatan ang sumilay sa pagitan ng mga kilay ni Ye Xingyi. Pagkatapos, malamig siyang tumingin kay Big Wen at sinabing, kahit apo ka ni Senior Wen, naniniwala ako na hindi niya tayo pipigilan sa paghahanap. Bukod dito, bagaman malakas ang Senior Wen, maaaring hindi niya tayo mahanap. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wenda habang nakatitig sa kanya at sinabing, ano ang ibig mong sabihin? Nothing much. Sana ay huwag kayong makialam sa negosyo ng ibang tao. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Malamig na sabi ng Nightclothes. Ang kapaligiran ay agad na naging sobrang tensyonado. Si Qingyu ay palihim ding pinakilos ang kanyang banal na kapangyarihan, naghahanda na tumakas anumang oras. Sa oras na ito, sinabi ng malaki ang tiyan na general, kung sa ibang pagkakataon, tiyak na magiging maayos ang iyong mga salita, ngunit natatakot ako na hindi ito posible ngayon. Tinulyapan ni Ye Xingyi ang malaki ang tiyan na general at malamig na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Pumalaklak ang malaking tiyan na general at sinabing, maaaring hindi mo alam ito, ngunit kasalukuyang hinahanap ni Senior Wen ang kanyang dalawang mahal na apo. Bumaba na sila sa Gu City. Kung hinawakan mo sila, sa palagay mo ay makakalabas ka pa ba ng Gu City?